Kung ito ay gagawin natin at titignan natin sa positibong perspekto o sa positibong pananaw natin, ito ang magiging dahilan upang ang pagiging kawalan natin ay magiging biyaya dahil ito ang kaparaanan na hinihikayat tayo na harapin ang realidad ng buhay. Kapag nakaramdam ka ng emptiness, itinuturo nito na dapat simulan natin ang pagsusuri sa ating mga buhay at kalagayan. Ano ba yung sitwasyon ko sa ngayon? Bakit ako magpapatalo sa ganitong uri ng problema? I-identify mo kung ano yung pinanggagalingan ng iyong pagiging kawalan o yung pagiging empty feeling mo. Bakit ako nagbabago ng ganito? Saan nagsimula ang sugat ng aking emptiness? At paano natin mapipigilan yung ganitong problema? Tandaan po natin bilang isang Kristiyano, ang emptiness ay maaari din nating gawing maging isang biyaya. Ako po'y magbibigay sa inyo ng ilang mga great men in the Bible. Mga sikat na mga biblical man na kung saan dumating sa punto na sila ay nagkaroon din at naranasan yung mga depresyon, yung kanilang mga tinatawag na kakulangan sa kanilang mga buhay. Dumating sa punto na sila ay nagkaroon ng mga pagsubok. Dumating sa punto na kung saan sila ay nagkaroon ng kakulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. Si David na kung saan habang sinusulat niya ang tungkol sa kanyang pagdurusa, pag-iisa, at takot sa kanyang kaaway. David is one of the great servant of our Lord. Okay? Ay nakaramdam din ng mga takot, pangamba. Okay? At siya ay nagkaroon ng kalungkutan nung dumating yung panahon na nawala yung kanyang anak, namatay yung kanyang anak. Ito po ay mababasa natin sa Samuel. Dito na pinakita ni David na kung saan ay he's completely desperate in his life that he almost wanted to be away doon sa harapan ng ating Panginoon. Pero si David ay isa sa magandang example na kung saan siya po ay nagpakita ng kanyang katatagan ng pananampalataya. Isa pa po ay si Elijah. Okay? Si Elijah na kung saan ang lalaking ito na likod ng ating Panginoon na may mataas na pananampalataya ay tumakas sa kanyang buhay, lumayo at parang kinu-question niya yung kanyang faith. At sinabi niya noon na parang hindi ako deserve. At nung ma-realize niya na ito ay hindi niya dapat na maging isang ugali ng isang Kristiyano, ay pinatatag siya ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng muling pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kung matatandaan po ninyo o marirecall pa ninyo yung istorya ni Jonah, ito ay lalong-lalo na tinuturo sa mga kabataan nito. Si Jonah yung kinain ng, hindi po balyena yun, hindi ko alam kung balyena yun, pero siya po'y kinain ng isang malaking isda. Bigyan ko lang kayo ng counting idea ng istorya ni Jonah. Siya ay pinatawag ng Panginoon dahil nais ng Panginoon na siya ay magturo sa lugar ng Nineveh. Ngunit si Jonah ay tumakas dun sa utos ng Panginoon. Dahil ayaw niyang puntahan ang Nineveh. Dahil ang Nineveh po ay kumbaga yun ang kaaway ng kanilang tribo. So ang ginawa po ni Nineveh, sumuway siya sa utos ng Panginoon. Anong ginawa po niya? Nagpakalayo-layo siya, sumakay siya dun sa barko. Sa dagat, pumalaot siya, lumayo siya.
para wag sundin ang utos ng Panginoon. Ngunit, habang siya'y naglalakbay, dumating yung mabigat na typhoon, yung bagyo, yung gabi na yun. At yung mga kasama niya sa barko na yun ay takot na takot. Sinabihan nga siya, habang sila ay takot, bakit si Jonah ay hindi nababahala. Hanggang sa yung hindi lumubog yung barko. Mumaya pa yung barko, pero si Jonah ay nilunod ng malaking isda sa loob ng 3 araw at sa loob ng 3 gabi. At ang nakakatuwa, doon sa istorya ni Jonah sa banal na kasulatan, iniluwa si Jonah doon sa talagang lugar na dapat niyang puntahan, sa Nineveh. Niluwa siya sa mismong kapatagan upang isagawa yung pinag-uutos sa kanya ng ating Panginoon. Ang mangaral sa lugar ng Nineveh na kung saan yun ang ayaw niya. Pero tinuloy ni Jonah yung kautusan sa kanya ng ating Panginoon. Ipinangaral niya ang mensahe ng Diyos sa mga tao ng Nineveh, kung kaya't nasunod ang kagustuhan ng Panginoon. Ngunit nung ito ay matapos niyang ipangaral, nagkaroon pa rin po ng pakiramdam si Jonah ng kakulangan. Kung kaya't sinabi niya sa Jonah 4:3, sabi niya dito, "Now, O Lord, take away my life, for it is better me to die than to live." Nagkaroon siya ng doubt. Nagkaroon siya ng mistrust. Na parang hindi pa sapat ang kanyang ginawa pagbibigay, mensahe, pangangaral. And even after God reached out to Jonah again with great compassion, he responded. Sabi ni Jonah, "I am angry enough to die." At yung panghuling example na nais ko ipakita po sa inyo, na kung saan ay isang magandang inspirasyon para sa ating lahat. Yung kasaysayan ng pinakakilala, great man in the Bible na si Job, pagdating sa mga pagsubok sa buhay. Job suffered through great loss, devastation, and physical illness. Siya yung nagkaroon ng iba't ibang maraming sakit. Mayaman si Job, naubos yung kanyang kayamanan, na kung saan ay pakiramdam niya ay siya ay wala ang Diyos sa kanyang sarili. Tapos, ang sabi pa sa kanya ng kanyang asawa, "Are you still holding to your integrity? Curse God and die." Sa Tagalog, ang sabi po ng asawa ni Job sa kanya, nang magkagano'y sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka." Asawa niya po ang nagsabi, no? Makikita natin yan sa Job 2:9. Kung iisipin po ninyo, yung mga ganong mga pangyayari ay maaaring mangyari sa atin. Pero hindi nawala. Hindi dumating yung pagkakataon na si Job ay patuloy na maging empty. Mawalan ng tiwala. Hindi siya completely na kung saan siya ay na-depress. Kahit nakaramdam siya na kung saan siya ay nagkaroon ng agam-agam sa ating Panginoon. Sabi niya dito, nanatili yung kanyang faithfulness to God in his entire life, and he struggled deeply through the trenches of faith. Kahit anong sakit na nararamdaman ni Job, nanatili siya sa Panginoon. Sabi niya, "I have no peace, no quietness. I have no rest, but only turmoil." Hindi ako tiwasay. Ni ako man ay tahimik. Ni ako man ay napapahinga, kundi kabagabagan ang dumarating. Pansinin po ninyo yung sinabi ni Job na yun. Jesus know that we all facing a lot of trials, temptations, na kung saan ay hinaharap ng bawat isa sa atin.